Good morning mga kapatid. Today is Saturday, May 3, 2025. At bago tayo magsimula sa ating devotion, nais ko munang batiin ang aming baby Dion Michael Biray, ng happy 7th birthday sa araw na ito. Isang pagpapala, ang magkaroon tayo ng panibagong taon. Happy birthday sa iyo, baby Dion. At ngayong umagang ito, tayo ay dadako sa ating daily devotion. Kasama na rin natin ngayon si Ate Carmeline Tanyo. At tayo ay dadako dito sa Matthew 6:25. At ang ating title ngayon ay itong nasa taas. Sabi nga, worry or worship. Mga bang ang dapat nating tayuan, worry or worship. At ngayon sa ating panimula, tayo ay sasamahan ni ang aking partner para magbasa at pangunahan tayo sa ating panimulang panalangin. God's morning mga kapatid, sabi nga po sa Mateo 6:25. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin, upang kayo'y mabuhay o kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at katawan kaysa damit? Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Ama, maraming salamat po sa panibagong araw na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagpo-provide ng lahat ng aming mga pangangailangan, sa aming mga kakainin, isusuot, Panginoon, at sa lahat pa na aming mga kailangan. Ganun din po, Panginoon, patawarin mo po kami sa aming mga nagawang kasalanan at pinapanalangin din po namin, Panginoon, ang mga taong may sakit, Panginoon, na nagdadanas ng kapighatian at sakit sa kanilang katawan, Panginoon. Kiniklaim na po namin ang complete healing na ipagkakaloob mo sa bawat isa sa kanila na nakakarinig ng iyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat po sa patuloy na pagmamahal at paggabay sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ang lahat po ng ito ay aming tinataas sa inyong pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, isang mapagpalang umaga na rin sa ating mga kasama online, Ito ay si Ate Carmeline Tanyo at si Ate Cindy Mercado. At dito sa ating talakayan ay muli ay nagpapakita sa atin ng napakagandang pangako ng ating Panginoon Diyos. At ang ating pamagat ay tila ba may tanong, worry or worship? Ano ba yung ating pipiliin? Ang ating buhay, sabi nga ang verse na ito ay parang isang malakas na sigaw ng ating Panginoong Hesus. Doon sa talatang yun. Kasi nga po, ito ay, sabi niya doon, huwag kayong mag-alala. Magtiwala lang kayo sa akin. Parang ganun yung sinisigaw na ating Panginoon. Sabi nga sa ating pang-araw-araw na buhay, madalas tayong nakararanas ng mga alalahanin at pagkabalisa, At para bang ang ating mga isipan ay hindi mapakali. Lagi na lang nag-iisip ng mga bagay na maaring mangyari, ng mga posibilidad na hindi pa natin alam kung totoo o hindi. Parang may mabigat na timbang sa ating balikat na paghihirap sa ating buhay na mapayapa. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, nagbigay ang ating Panginoong Hesus ng isang matibay na mensahe sa atin ngayong araw na ito sa Matthew 6:25. Ito ay isang mensahe ng pagtitiwala, isang mensahe ng kapayapaan at isang mensahe ng pagsamba. Dito po sa ating talatang ito ng ating Panginoong Hesus ay nagsasabi sa atin na huwag nating hayaan ang mga pang-araw-araw natin na pangangailangan ang mag-control sa ating buhay. Minsan, di ba, nakokontrol na tayo ng mga bagay sa ating buhay na kaya hindi natin nagagawa ang mga bagay na pinagagawa sa atin ng Panginoon. Maring doon tayo nakapokus, doon tayo nakatingin.
No? Sa halip, kailangan po natin bigyan ng prioridad ang relasyon natin sa ating Panginoon Diyos, ang ating pagsamba sa Kanya at ang ating pagsunod sa Kanyang kalooban. Mga kapatid, sa pag-aaral natin ito, dito sa ating talatang ito na ating pagpupukusan ngayong araw na ito sa Matthew 6:25, ating tuklasin ang kaibuturan ng mensaheng ito at kung paano natin ay i-apply sa ating buhay. No? Doon sa context na ito, sabi nga, yung verse na ito ay nasa gitna ng Mount Sermon or sa bundok, no? Kung saan ating Panginoong Hesus ay nagtuturo tungkol sa tunay na kabanalan ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Kaya maaaring sumisigaw ang Panginoon sa yugtong ito dahil libu-libong tao ang nakikinig. At sa talatang ito, sinabi ng ating Panginoong Hesus na huwag tayo mag-alala tungkol sa mga pangangailangan natin sa mundong ito, katulad ng pagkain, inumin, at damit. Isang katanungan, bakit? No? Kasi ang Diyos ay may malasakit sa atin at nagmamalasakit sa atin. Ang worry o yung pag-alala sa talatang ito ay hindi lang tungkol sa ordinaryong concern. No? Kundi ito po ay tungkol sa pagkabalisa, pag-aalala, at pagkabahala na nagpaparelisa sa atin sa pag-alis ng focus natin sa ating Panginoon Diyos. Ang worry ay nagiging isang Diyos sa ating buhay na nag-aagaw sa atin mula sa pagsamba sa tunay na Diyos. Ano nga ba ang pangako ng ating Panginoon Diyos? Ang ating Panginoong Hesus ay nagbibigay ng isang malinaw na pangako sa talatang ito. Sabi doon ng ating Panginoong Hesus, hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa sa pagkain at ang katawan kaysa sa damit? Oo nga naman, ano? Ang Diyos ay na nagbibigay sa atin ng buhay, ang Diyos na nagbibigay sa atin ng katawan. Ito po ay mas, sabi nga, ay mas magmamahal sa atin kaysa sa ating mga pangangailangan. Kung tayo ay magtitiwala sa Kanya, sa ating Panginoon Diyos, alam natin, alagaan niya tayo. Ano nga ba ang prinsipyo ng pagtitiwala? At ang verse na ito po ay nagtuturo sa atin ng prinsipyo ng pagtitiwala. Kapag nagtitiwala tayo sa ating Panginoon Diyos, ibinibigay natin sa Kanya ang ating mga alalahanin. Ibinibigay natin sa Kanya ang responsibilidad para sa ating mga pangangailangan. Kaya nasasabi natin, God will provide. No, meron tayong confident. No, confident tayo na anuman ang pangyayari sa ating buhay ay alam natin na kasama natin ang Diyos. Sabi nga, lagi nating nababagin, nor I will leave you, nor I will forsake you. Yan ang laging sinasabi sa atin ng Panginoon Diyos. At kung panghahawakan natin ang mga bahagi nito sa ating buhay, makakaasa tayo sa ating buhay na magsasabi sa atin that we are worshiping God. Worship means surrender. Kaya ba nating isuko sa Panginoon ang lahat ng ating alalahanin, tagumpay, no? Kaya ba nating isuko? Sabi nga, kapag nagtitiwala tayo sa ating Panginoon Diyos, nagsisimula tayong sumamba sa Kanya sa lahat ng bagay. Meaning to say, ang worry ay kabaliktaran ng pagsamba o ng worship o pag-surrender sa Panginoon. Nagiging sentro ng ating buhay ang Kanyang kagustuhan, ang Kanyang kalooban, at ang Kanyang pag-ibig. Kung doon tayo nakapokus, hindi po tayo mamimistract. At para sa ating pag-aaral na ito, meron tayong 4 na M na pag-uusapan, no? Patungkol sa pagsamba na ito. No? At ito yung ating gawing aplikasyon. No? Kung paano natin maiiwasan ang worry at mapapalitan ito ng worship o yung pagsamba o pagsuko sa Panginoon Diyos. Surrender. Lord, ikaw po ang bahala. Lord, ikaw magmaneho ng aking buhay. So, unang M, magdasal. Magdasal. Ibigay po natin ang ating alalahanin sa Diyos. Ang pag-alala ay isang mabigat na pasanin na hindi natin kayang dalhin mag-isa. Pero hindi tayo iiwan ng Panginoon Diyos at iniwan ng Diyos na mag-isa sa ating mga problema. Yan ang lagi po nating isipin.
Kaya nga anuman ang ating alalahanin, ating ipanalangin sa Panginoon. Siya, o ang ating Panginoon Diyos, ay mapagmahal at makapangyarihang Ama na handang tumanggap sa lahat ng ating mga alalahanin. Sabi nga sa atin ng John 14 verse 27, Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang binibigay ng mundo. Huwag na kayong mabalisa, huwag na kayong matakot. Hindi siya katulad ng mga politiko na puro pangako, kundi isang seguridad na binibigay sa atin ng Panginoon na kailangan nating tanggapin, kunin at mag-focus. Ang pangako ng ating Panginoong Hesus ng kapayapaan ay para sa atin. Tayo ay maaaring magkaroon ng kapayapaan sa gitna ng mga pagsubok kung ibibigay natin ang ating mga alalahanin sa Kanya. Ang panalangin ay isang paraan upang ibigay ang ating mga alalahanin sa ating Panginoon Diyos. Sabi nga sa atin ng Philippians 4 verse 6, Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Amen. Sabi nga, do not be anxious. Huwag po tayong magkaroon ng anxious o mag-alala. Do not be worry. Kapag tayo ay nananalangin, tayo ay nagbubukas ng ating puso at isipan sa Kanya at nagtitiwala na Siya ang makapagbibigay ng solusyon sa ating problema. Napansin niyo na po ba minsan sa ating panalangin, Lord, alisin mo ito. Lord, huwag niyo pong hayaan. Yan ang mga word natin, di ba? Which is, minsan, ang tanong doon sa ating pananalangin, saan tayo nakapokus? Sa pagkilos ng Panginoon Diyos o sa ating mga alalahanin? Kung ating papansinin minsan, ang ating panalangin ay nakapokus sa takot, Nakapokus minsan sa mga alalahanin ito. Pero ang Diyos, sabi nga, kung meron tayong confidence sa Kanya, naniniwala tayo na bibigyan niya tayo ng katatagan. Kaya nga sa ating paglapit sa Panginoon, lagi nating hanapin siya upang bigyan tayo ng katatagan sa lahat ng mga pagsubok. Dahil bago pa man dumating sa atin ang mga pagsubok, mga circumstances na ito sa ating buhay, alam na yan ng Panginoon Diyos. At kailangan lang natin magtiwala sa Kanya upang malampasan natin. At hindi natin malalampasan ang bagay na ito kung wala tayong tiwala sa Kanya. Kahit ilang beses natin ay ipanalangin, kung ikaw mismo ay hindi nagtitiwala sa Diyos, walang mangyayari sa ating buhay. Kapag tayo ay nananalangin, tayo ay nagbubukas ng ating puso. Lagi po natin tandaan at isipan sa Kanya. At nagtitiwala na Siya ang makapagbibigay ng solusyon sa ating mga problema. Tayo ay maaaring magtiwala na ang Diyos ay makapangyarihan upang magbigay ng lakas at tulong sa ating mga pasanin. Sabi nga sa atin ng Psalm 55 verse 22, ni Haring David, Ilaga kay Yahweh ang iyong suliranin, aalalayan ka at ipagtatanggol rin. Ang taong matuwid, di niya bibiguin. Sabi nga, pag sinabi natin ilaga, ay bigyan na natin kay Panginoon, sa Panginoon Diyos. Pag tayo nanalangin, meaning to say, kalimutan natin yun. Kaya natin siyang kumilos. At gawin lamang natin kung ano yung pinagagawa sa atin ng Panginoon Diyos. Mag-focus tayo doon. Let's focus kung ano yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. Hindi kung ano yung alalahanin natin. Kapag ibinibigay natin ang ating mga alalahanin sa Kanya, tayo ay nagtitiwala na Siya ang magdadala sa ating mga pasanin. Kaya nga, sa ating patuloy na pagtitiwala sa Panginoon, yan po ay nagbibigay sa atin ng kalakasan. Iba naman po yan sa patuloy natin ikino-compromise si Lord. Nice, si Lord naman ang bahala sa akin. Okay lang, gawin ko lang ito. Bara-bara na lang. Sabi nga, our life is a series of chances, but it's a matter of choices. Minsan kung bakit tayo nahihirapan sa ating buhay, dahil sa maling pagpili natin ng desisyon o maling pagkaintindi natin sa dapat natin gawin. Ang Biblia ay nagtuturo sa atin ng maraming paraan kung paano tayo mamuhay ng tama. At sa buhay natin ito, kapag ibinigay natin ang ating mga alalahanin sa ating Panginoon Diyos, tayo ay nagbibigay ng tiwala sa Kanya.
Kapag ang ating buhay ay sinusunod natin. Minsan kasi sa buhay natin, saka lang tayo nananalangin sa Panginoon kapag may kailangan tayo. Hindi para bigyan tayo ng patnubay. Kaya kung minsan, nahihiraman tayong intindihin ng Diyos, Lord, bakit mo ako binigyan ng pagsubok? Tandaan po natin, hindi nagbibigay ng pagsubok ang Panginoon Diyos. He just allowed it because of your wrong choice. Ulitin ko po, ang Diyos ay hindi nagbibigay ng pagsubok. He allowed it because you choose it. Pinili mo yan. Kaya nga kinakailangan mo ang Diyos na piliin mo siya para maiahon ka niya sa sitwasyon mo yan. At doon na tayo pupunta sa ikalawang M, magtiwala. No? Ito yung magtiwala sa kanyang mga pangako na aalagaan ka. Sabi nga ng Panginoon, di ba kanina nasabi natin, nor I will leave you, nor I will forsake you. Yan ang pangako ng Panginoon Diyos. At ito ang pangalawang hakbang sa pag-iwas, sa pag-alala. Ito po yung paniniwala sa pangako ng Diyos na alagaan tayo. Ilan ba ang pangako ng Diyos na pinangahawakan mo ngayon? Ilan ba ang pangako ng Diyos na nilalakaran mo ngayon? Sabi nga, hindi ito basta-basta pag-asa o panaginip. Ito ay isang matibay na paniniwala na nakabatay sa salita ng ating Panginoon Diyos at kanyang pag-ibig sa atin. Sabi nga sa atin ng very popular verse, no? Psalm 23 verse 1. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Amen. Sabi niya, siya ang aking pastol. Ibig sabihin yung pastol, di ba, siya ay nag-aalaga, siya ay nagpapakain, siya ay nagtuturo sa atin kung ano yung landas, saan tayo kakain, saan tayo iinom. Yan yung ating pastol. Ang Diyos ay tulad ng isang mapagmahal na pastol na nag-aalaga sa kanyang mga tupa. Hindi niya tayo pababayaan o hahayaang maligaw. Siya ay palaging naroon upang alagaan tayo. Sa pagtulog nga, di ba, yung pastol nandun siya sa pinto. Nagbabantay siya sa mga maaring umatake sa iyo at siya rin ang nagpapastol sa iyo kung saan tayo kakain. Para katulad sa ating buhay. Kung ating tatanungin bilang refleksyon, no, sa ating pag-aaral na ito, ang Diyos ba ang nananatiling lakas, nananatiling guide natin? Ang Diyos ang siyang makapangyarihan. Ang Diyos ang siyang patnubay ng ating buhay. At kung ibibigay natin ang pagtitiwala sa Kanya, makatatamo tayo ng isang supernatural God. Ang Diyos na ating masasandigan sa oras ng ating pangangailangan. Sabi nga sa atin ng Revelations 1 verse 8, Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoon, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos sa kasalukuyan sa nakaraan at siyang darating. No? He is the God, no? He is the Alpha and Omega. Siya ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Ang Diyos ay walang simula at walang katapusan. Siya ay makapangyarihan at walang hanggan. Hindi niya tayo pababayaan sa ating mga pagsubok. Siya ay palaging naroon upang tulungan tayo. Ikatlong M, maglingkod. No? O sabi nga, maging abala sa paglilingkod sa iba. Sa pagbabahagi ng pag-ibig ng Diyos. Ang paglilingkod sa iba ay isang paraan upang maalis ang ating focus sa ating mga sarili at sa ating mga alalahanin. Kapag tayo ay abala sa pagtulong sa iba, tayo ay nakararanas ng kagalakan at kasiyahan na hindi matatagpuan sa mga material na bagay. No, mas mahalaga po, no, ang paglilingkod. Ito po ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na ibahagi ang pag-ibig ng Diyos sa mundo o tayo ay nagiging daluyan ng pagpapala ng Diyos. Sabi nga,
tayo po ay bahagi ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga doon sa Romans 12 verse 5. Gayon din naman, kahit na tayo marami, nabubuo tayo ng iisang katawan ni Kristo at tayo'y lahat ay bahagi ng isa't isa. Kaya tayo ay magkakaugnay. Tayo ay bahagi ng isa't isa. Hindi natin pwedeng sabihin bahala ka dyan. No? Paano po kung ayaw sumunod? Panalangin natin sa Panginoon. Hindi natin siya pwedeng baliin ang liig at piliting sundin kung ano yung kalooban natin. Kundi meron din siyang kalooban. At hanggat hindi niya nakikita ang Diyos sa kanyang buhay, hindi natin siya makakabahagi. At yan ang katotohanan. Subalit pag nakita natin na siya ibinago ng Diyos, nakita niya ang Diyos, isinuko niya ang kanyang buhay sa ating Panginoon Diyos, doon tayo magpupuri. Sabi nga, ang bawat isa sa atin ay may natatanging talento at kakayahan na magagamit natin upang maglingkod sa iba. Sabi nga, sapat yung ating paglilingkod upang maibahagi natin ang kabutihan ng Panginoon Diyos. Sabi nga, kaya nga sa ating paglilingkod na ito, anuman ang ating ginagawa, kung ito ay ginagamit natin as service sa ating Panginoon Diyos, tayo nagiging representative of Christ o nagiging tayong mga ambassadors for Christ. Ang Diyos ay patuloy na nagbibigay sa atin ng mga biyaya at talento upang magamit natin ito sa paglilingkod sa iba. At upang mabigyan natin ng diin ang bahaging ito, ay tunghayan po natin yung Ephesians 4 verse 7. Ang bawat isa sa atin nakatatanggap ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Yan. Sabi nga, ayon sa sukat. No? Kaya nga kung ang sukat na yon ay lahat ng ito ay ayon nito sa ating Panginoon. Ibig sabihin, sapat ang talento na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Hindi siya pwedeng magkulang. Kaya nga, ang focus lamang natin ay kay Kristo sa ating Panginoon. At ang paglilingkod natin, ito ay isang mahalagang bahagi ng pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, isang paalala na sinasabi sa atin ng 1 John 3:17. Kapag nakikita ng isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at hindi niya ito tinulungan, masasabi bang siya'y umiibig sa Diyos? Isang tanong, kapag tayo ay naglilingkod, tayo ay nagpapakita ng ating pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa. Isang bahagi na minsan ito po ay naaabuso. Pero tandaan po natin, we have a discernment from God upang malaman natin at makita natin kung sino yung dapat tulungan. Kaya nga sa ating pagtulong na ito po ay nagpapakita sa atin ng layunin upang maibahagi natin ang kabutihan ng Diyos. At doon tayo tutungo sa ika-4 na bahagi, ang ika-4 na letter M, the fourth letter M. Ito po yung magpasalamat, o magpasalamat, o phrase. Kaya nga po tayo ay laging we are born to praise and worship God. O magpuri, magpasalamat, at mag-surrender sa Panginoon. Worship means surrender. At sa ating ika-4 na bahagi, ito yung praise, ang pasasalamat sa ating Panginoon Diyos. Magpasalamat sa Diyos para sa lahat ng kanyang biyaya. Ang lahat ng ito, tayo ay may biyaya. Paano po yan, Pastor? Ako po'y lagi na mong problema. Pero isang biyaya ng Panginoon, ikaw ay buhay. Ikaw ay marami dapat ipasalamat sa Panginoon kaysa mag-focus sa pag-aalala. At ang pasasalamat ay hindi isang simpleng thank you, kundi isang lifestyle of worship na nagpapakita ng pagkilala sa Diyos bilang tagapagkaloob ng lahat ng biyaya. At ang Biblia, ang pagiging grateful natin ay isang utos. Isang utos at tanda ng pananampalataya sa kanyang kabutihan. Isang katanong, bakit? Tunghayan po natin ang 1 Thessalonians 5 verse 18. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kaloob ng Diyos para sa inyo.
pakikipag-isa kay Kristo Jesus. No? Bakit? No? Ito yung pakikipag-isa sa ating Panginoon Kristo. Dapat nating pasalamatan. For example, meron tayong bayarin. Lord, kailangan ba natin pasalamat sa Panginoon Diyos? Yes, kasi ginamit mo yan. Ay, Lord, mababawasan yung aking savings, mababawasan yung aking pera. Diba? Nagkakaroon ka na ngayon ng worry. Ay, kasi kakailanganin ko ito sa susunod na panahon. May pambayad ko sa ganito, ganyan. Diba? Hindi natapos yung bayarin. Pero kung tayo ay magpupokus sa Panginoon, mamamangha tayo. Bakit? Kasi ipinoprovide pa rin niya hanggang sa kasalukuyan ang pambayad sa bayarin. Hindi nga, ito po ay nagpapakita ng isang halimbawa na kahit sa mga pagsubok, o ano man pagsubok, ang Diyos ay gumagawa ng paraan para sa ikabubuti natin. Kaya nga sabi niya doon sa Romans 8:28, sayin po natin. At kung paano, Romans 8:28. 8:28. Yan. Alam na nating lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Amen. No. Ikaw ba ay tinawag ng Diyos for His purpose? The answer is yes. The moment na tinanggap mo si Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, ay kabilang na rito ang pagtawag ng Diyos sa iyo para sa Kanyang purpose. Ang lahat ng bagay may purpose ang Panginoon. At ang gusto ng Panginoon ay manatili kang matatag na sumasamba sa Kanya kahit dumarating ang anumang bagyo sa buhay mo. At ang pasasalamat ay hindi nakadepende sa sitwasyon, kundi sa paniniwalang siya ay mabuti. Tanong, mabuti ba ang Diyos sa buhay mo? Paano? Tunghayan po natin yung Philippians 4. Buuin lang natin, verse 6 hanggang 7. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. 7. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Amen. Paano? Tanong. Tayo ba ay lumalapit sa Panginoon Diyos na may pasasalamat at may sabi nga ay kapayapaan? Ibig sabihin, sa ating buhay nito, may kapayapaan ba tayo? Nandun yung kapayapaan. Ang pasasalamat ay sandata laban sa anxiety. Kapag binibigkas natin ang kanyang mga biyaya, nagkakaroon tayo ng kapayapaan na hindi maipaliwanag. Katulad nga na sinasabi doon sa verse 7 na ating tinunghayan. Ang kapayapaan na siyang mag-iingat. Sabi nga doon, ang kapayapaang mag-iingat. Bakit po? Kasi nga sa buhay natin, pag marami tayong alalahanin, lalo na nakapokus tayo kay due date, naku po, yan na yung alalahanin. Sabi nga ay, ito yung nagbibigay sa atin ng discarrel. Alam niyo yung trend, no? Di ba? Yung trend pag nawala siya sa release niya, di ba yung laruang trend, no? Pag nawala siya sa release niya, ano nangyayari? Pawindang-windang ang takbo, ba? Minsan natutumba. Minsan talaga kita mo no? Kasi nga wala na siya doon sa kanyang tunay na daan. Ang release ay sumisimbolo sa atin ng gabay at pag-alalay ng Diyos sa ating buhay. Tayo on trend at ang release ang Diyos sa ating buhay. Dito, ano nga ba ang dapat nating pasalamatan? Maaaring tinatanong natin, ano nga ba yung dapat nating pasalamatan? Meron na nga tayong problema. Tayo ay nag-i-struggle na nga. Sabi nga, ang dami nating dapat pasalamatan.
Kaya isang paalala sa atin ng Santiago 1 verse 17 o James 1 verse 17. Ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagpapakita ng bahagyamang pagbabago. Amen. Sabi nga doon, mula sa hangin, pagkain, kalusugan, hanggang sa kaligtasan, lahat ay biyaya sa atin. Hindi man tayo karapat-dapat. Sabi nga kung titingnan natin, di ba, pag ikaw ay na-hospital ka. Di ba, kung ang problema mo ay sa mata, kailangan pumunta at lumapit sa espesyalista sa mata. Tama? Ang Diyos ay pinagkalooban tayo ng mata na hindi naman tayo sinisingil. Pero pag nagkaroon tayo ng pang-abuso sa ating sarili, kakulangan, o anumang circumstances sa ating buhay, lalapit tayo sa doktor at magbabayad tayo ng mahal. Pero tanong, napasalamatan mo na ba ang Panginoon Diyos sa bawat biyaya na iminulat mo ang mata mo at nakakakita ka? Sa hangin na yung nilalangha. Sabi nga, kung tayo ay pupunta sa ospital at tayo ay magbabayad ng oxygen, na kinakailangan natin para tayo ay makalanghap ng sariwang ng kailangan nating hangin o gamot na hangin, di ba? Ang mahal ng ating babayaran, siguro sa isang oras mga nasa 3,000 o 1,000, kung kukwentahin natin yan times 24 hours, aabot yan ng 100,000. At kung sa buhay natin ito, kung ilang taon tayo ngayon, libre yung hangin na ating nilalanghap, hindi ba natin kayang pasalamatan yun sa Panginoon? It's an imaginary na kung titingnan lamang natin na kung ang Diyos ay negosyante, ay maaring sa buhay natin ito ay lubog na tayo sa utang, kaya nga kung minsan makikita natin parang ang buhay natin ito hindi natin kayang pasalamatan ang Diyos na siyang nagbigay sa atin ng mga importanteng bagay sa ating buhay. Meron tayong hininga, meron tayong bahay na nasisilungan, at maraming bagay sa ating buhay na hindi natin kayang pasalamatan sa Panginoon Diyos. Instead, we still worry. Pero ang dami po nating dapat pasalamatan sa Panginoon. Paano nga ba magpasalamat? Sabi sa atin ng Psalms 100 verse 4. Pumasok sa kanyang templo ang pusong nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa kaloob na dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Sabi nga, doon sa Psalm 100 verse 4, pumasok sa kanyang templo. Ibig sabihin, in His presence. Sino ba yung templo ng Diyos? Diba tayo? We are the temple of God. Napakabuti natin, hindi natin kailangan pumunta sa Jerusalem. Kung tayo pupunta sa Jerusalem para lang sambahin siya, imagine natin. Pero ang ginawa ng Panginoon Diyos, He torn the veil. Hinati niya ang tolda. Bakit? Upang tayo malayang makapagpuri sa Kanya. Saan mang oras, saan man lugar, anumang panahon. Kaya nga po, maaari tayong umawit, sumamba sa Panginoon. Sabi nga sa Colossians 3 verse 16. Ang salita ni Kristo ay hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at paalalahanan ng isa't isa ng may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng salmo, mga himno, at mga awiting espiritual ng may pasasalamat sa Diyos. Amen. Sabi niya, buong puso tayong umawit. At napakahalaga na sa ating buhay na ito, tayo ay may kalayaan na gawin. Dahil hindi po lahat ng tao ay may kakayahang gawin. Sa ibang bansa, pinagbabawal po yan. Hanggang sa kasalukuyang panahon. At maaari din po nating ibahagi ang kanyang kabutihan sa iba. Sabi nga sa atin ng 2 Corinthians 9 verse 11.
Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. Amen. Sabi nga, lahat tayo ay bahagi nito. Ano nga ba ang tulong na handa mong ibigay, na ibinigay ng Panginoon Diyos para sa sanlibutan o para sa mga tao na magiging bahagi ng pagpupuri sa Panginoon Diyos? Mga kapatid, sa aking pagtatapos o sa ating pagtatapos sa ating tinatalakay ngayon ito, worship, worry or worship, ay tandaan po natin na ang talatang ito mula sa Matthew 6:25 ay isang paalala na hindi tayo dapat mag-alala tungkol sa mga material na bagay sa mundong ito. Ang Diyos ay patuloy na nagmamalasakit sa atin. Alagaan niya tayo. Kung magtitiwala tayo sa Kanya, masisiyahan tayo sa tunay na kapayapaan at magagawang sumamba sa ating Panginoon Diyos ng buong puso. Purihin ang ating Panginoon Diyos, at sa bahaging ito, nais ko namang ipasa ang pagtatapos na ito sa ating partner. God's morning, mga kapatid. Maraming salamat sa Panginoon sa kanyang mga salita na kanyang ipinagkaloob sa atin. Sabi nga po, ano ang pipiliin mo? Worry o worship? Ako po ay guilty dito sa worry. Pero ngayon, hindi na po, worship na. Meron po binigay na apat na aplikasyon na ating napag-aralan dito sa atin. Ang magdasal, importante po na magdasal tayo kahit tayo ay nasaan, kahit tayo ay kung ano man ang ating ginagawa. Sa umaga pa lang, pagmulat ng ating mata, tayo ay magdasal, tayo ay manalangin sa Panginoon ng may pasasalamat, at tayo ay naandito pa sa mundong ito. Magagawa pa natin kung ano mang bagay na ipinapagawa pa ng ating Panginoon. Magtiwala. Tayo ay magtiwala sa ating Panginoon kung ano man ang ating suliranin na kinakaharap, kung ano mang pasanin, sakit, at pagsubok na ibinibigay sa atin ng ating na meron tayo na pinagdaraanan natin. Magtiwala tayo sa Panginoon. Pagkatiwala natin, lahat isurrender natin, isuko natin sa Panginoon ang lahat ng ito. At ang lahat ng ito ay ang Panginoon ang kikilos sa ating lahat. Tapos maglingkod. Maglingkod tayo sa ating kapwa. Maglingkod tayo sa ating Panginoon. Ibahagi natin sa ating kapwa ang ating mga natutunan, sapagkat ang ating hindi natin alam na ang ating mga kapatid ay nakakaranas ng mas matinding pagsubok, mas matinding kinakaharap na pinagdadaanan kaysa sa atin. Sapagkat ang Panginoon naman, sabi nga po, ay may kanya-kanyang sukat na ibinibigay ang Panginoon sa atin. Kung ano mang alalahanin meron tayo. Depende sa atin kung paano natin ito paglalabanan at kung paano natin ito lalakaran. At tayo ay magpasalamat sa ating Panginoon. Napaka-importante po ang pasasalamat sa ating Panginoon. Sapagkat sabi nga kanina, sa hangin pa lang na ating nilalanghap sa araw-araw, na lagi tayong magpasalamat sa Panginoon. Napaka-importante na tayo ay magpasalamat sa ating Panginoon. Sapagkat ang Panginoon ang gumawa ng lahat ng bagay na ating tinatamasa, ating nilalakaran. Ano man ang meron sa atin, ang Panginoon ang nagbigay. Hindi sa sarili nating gawa, kundi ang Panginoon ang nagbigay sa atin. So yun lamang po. Maraming salamat. Mag-iingat po tayong lahat. Amen. Praise God. At nais ko naman i-acknowledge ang ating mga partner online. At ito ay kasama po natin. Pinangunahan po tayo ni Ate Carmelyn Tanyo ng Concepcion. Ganun din ni Ate Cindy sa Pampanga. At syempre ng aking Ate Lilibet Chua, no, from Alamada, Cotabato. Yan. At si Naywini Patual sa Villa Escudero. God's morning din po. At kasama rin natin si Brother Johan C. Yan. Ng Quezon City. At Osamis. Ayan.
At syempre, kasama rin natin ang aking magandang nanay from Santa Rosa, Laguna, Corazon Mercado. Yan, good morning sa ating lahat. At kasama rin natin ang Kuya Chris at ang Ate Marta. Yun, sa Bulaking Chaong. Mamaya, kita-kita tayo dyan sa ating practice. No? Yan. Kasama rin natin si Kuya George Pios ng Bacolod. Good morning. At kasama rin natin si Pastora Fe Ardiliaga, Andal. Yan. Yan, mga pagbati ni Nay Winnie. No? Ito yung regular na pagbati ni Ate Winnie. Ang Patual family, Dalangin family, no? Alejandrino family, Andal family, yan, De Los Santos family, yan, yung mga araw-araw. No? Everyday. At purihin ng Diyos sa buhay mo, Nay Winnie, sa patuloy na pagsama, no? Sa mga panalangin. Ito, may prayer request din si Nay Winnie para kay Lisel Dalangin, no? Kay Belia Cabello, no? Yan, kay Josie Calavia. Yan. Yan, pagbati rin ni Nay Winnie kay Pastora Belman ng Lucena, Laguna, at kay Pastor Eds ng Pila, Laguna, no? Ayan. Salamat, Nay Winnie, sa pagbati sa aking mga anak. Yan, salamat din po. Yan, Jerome. Yan, pagbati rin. Yan, bati ko na yan. At kasama rin natin si Sister Alma Tatel. Ayan, pagbati rin natin sa Kapus family, no? Yan. Yan, sa mapagpalang umaga rin sa iyo, Sister Alma Tatel. Yan. Yan, sa Dalangin family, nabanggit ko na to. Yan, din Real Patual. Yan, nabanggit na rin natin. Sama-sama na yon, no? Buong family. At yan, pagbati rin ni Nay Winnie sa Nunoso family, no? Batiin na rin natin. At Talavera family. Yan. Yan, sabi nga ni Nay Winnie dito na sobra siyang mabuti sa lahat ng tao. Amen. No? Pagbati rin natin sa Inero family. Yan. Yan. At yan. Praise God, mga kapatid. That's all. Tayo po ay manalangin. O maraming Diyos na makapangyarihan. Lubos po kami nagpapasalamat, Panginoon, na binukas mo po ang talatang ito sa aming buhay upang tingnan at bigyan namin, Panginoon, ng kahalagahan ang pagsamba, ang pagsuko sa iyo. Sa pamamagitan ng worship ay naiibsan ang aming pag-alala sa mga bagay na aming nararanasan. Patuloy kami, Panginoon, na nagpapasakop sa iyong kabutihan. Your will be done. Patuloy po kami, Panginoon, na sumasamba at patuloy na nagpapasalamat na sa iyong kalooban, ikaw po masunod sa aming buhay at sa aming mga kapatid ngayon, Panginoon, na ay ipinapanalangin din po namin ang kanilang lubos na kagalingan sa sino man may karamdaman na nakikinig at sa mga tao na aming nabanggit, Panginoon. Kami po'y umaasa at patuloy na nagtitiwala na ikaw ang Diyos ng kagalingan. Dinadalangin din po namin ang Panginoon na sa aming paglalakbay sa lahat ng lugar. We believe, Lord, na ikaw po ang patuloy na nag-iingat, nagpo-provide, at patuloy, Panginoon, na nagmamahal sa amin. Hayaan mo po, Panginoon, na kami ay maging bahagi ng iyong paglilingkod. At salamat din, Panginoon, sa araw na ito at sa pagse-celebrate ng birthday ni Dion Michael Biray, Lord. At patuloy, Panginoon, ay ingatan mo ang bawat isa sa dadalo ng mga birthday sa birthday celebration na ito. Patuloy niyo pong ingatan, pagkalooban ng kasiyahan at kapayapaan ang lugar na pagdarausan. Salamat, Panginoon, at sa lahat ng ito, ikaw po ang aming pinupuri at sinasamba. Ito po ay sa pangalan ng aming Panginoon, tagapagligtas, at sa biyaya ng iyong banal na Espiritu. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ is dying. Christ is risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, God's morning, everyone.